Kawawa talaga 'to si Aling Clara. Nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Eh, 'pag sinabi mong hinuli, bakit mo huhulihin ang isang tao kung walang mandamiento ni aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, whether sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, 'pag ikaw ay hinuli o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang, Tangier. Sige pa rin, kawawa naman. I really sympathize with this girl. Attorney Sal, ipinaliwanag ng Malacanang yung kaibahan ng naaresto sa nahuli. Ano pong reaksyon ninyo dito? Kawawa talaga 'to si Aling Clara. Nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Eh, 'pag sinabi mong hinuli, bakit mo huhulihin ang isang tao kung walang mandamiento ni aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, whether sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, 'pag ikaw ay hinuli o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang, Tangier. Sige pa rin, kawawa naman. I really sympathize with this girl. Anyway, ang ano bang nangyari dun sa kay Saldico? Siguro pinigilan siya dun. Nung pumasok siya, baka nagkaroon ng problema dun sa travel papers niya. So, pinigilan muna siya siguro. Kasi 'pag pinigilan ka, parang ang dating, dinitain ka, for a while to check on your papers. Eh, kung inabot ng isang araw 'yun, 'di parang ang dating, nahuli ka, inaresto ka. Oh, eh, siyempre yung nagbigay naman ng impormasyon kay Presidente Marcos Jr., 'di tuwa naman siya. 'Di ko lang malaman kung totoo yung natutuwa o hindi. Kasi hindi mo talaga alam kung ano ang tunay na script ng mga taong nasa likod ng pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Marami talagang mga senaryo diyan. Hindi mo alam kung totoo na dinidemanda, nagkaroon ng whole departure order, sigurado ng ipakukulong, lahat ng yan, yun ang inilalarawan nila. Pero kung susundin mo yung mga nakaraan, yung mga dating mga pangako na napako, mga gaya ng bigas, 20 per kilo, walang nangyari doon. Lahat ng mga pinangako niya, di ba? Ano bang tawag mo doon sa bago dumating ang Pasko, may makukulong dito. Walang nangyari. Hindi. Lilikha ako ng ICC para malaman ang katotohanan na yun. Pinagtakpan, kaya pala lumikha ng ICC. Madalit sabi, hindi na ho natin talaga alam kung ano ba talaga. Ang tingin natin, dalawa lang yan. Either this time totoo na ang mga pinapakita sa atin. O kaya naman, totoo, nakikita nating larawan. Pero sa likod niyan, meron silang script, drama, didemanda, maghahain ng mahinang kaso, makukulong sandali, i-release, pagkatapos, eventually, ma-shelter. O di, wala rin nangyari. Kaya sa ngayon, tinitingnan na lang natin na mag-antay na lang tayo. Kaya ikaw, Aling Clara, kawawa ka naman. Ikaw lahat ang nag-a-absorb ng mga kasinungalingan ng mga principal mo. Ay, nako.
Ayan, Attorney Sal. Actually, ang kaugnay na balitang yan, Attorney Sal, ay inihayag ni Justice Secretary or Acting Secretary Frederick Vida na yung dating mambabatas na si Zaldico ay wala na sa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic. Ayon sa kanya, hindi malinaw kung nasaan si Ko sa kasalukuyan, ngunit posibleng nasa loob siya ng Schengen area matapos umalis sa Czech Republic sa pamamagitan ng land travel. Tumanggi ang Czech authorities na magbigay ng karagdagang detalye dahil sa Schengen rules at data privacy. Kinumpirma din ni Vida na hindi na nakakulong si Ko at itinuturing siya na free bagamat nananatili itong wanted sa Pilipinas kaugnay nga sa kasong graft sa isang flood control project, at lumalabas din na may 3 pasaporte si Ko kabilang ang isa na expired na at isa pang pinawalang bisa ng Sandigan Bayan. Sa kabila nito, naniniwala ang DOJ na maari pa rin siyang mahuli, Attorney Sal. Kaya hindi pa nila tukoy kung saan ngayon na or saan nagpunta or nagtungo si Zaldico, kung sa Portugal ba or nagpunta ba sa Germany, attorney. Oh, ito to ang Secretary of Justice na ito. Sa Mm. totoo lang, ko lang narinig ang pangalan niya. Hindi ko maintindihan kung paano siya napunta dyan. Siguro ito yung mga dating assistant sec, ni Jose. Basta walang statue nitong taong ito. Pagkatapos, yung ginawa niya pa pagpunta sa SEC, di ba, nabasa natin sa diaryo, yung laki ng delegasyon pala nito. Nagpunta ron, hindi pala nila alam exactly kung ano ba talaga nangyari dito. Nandun nga ba? Nakadetain nga ba doon? At gagawa sila ng paraan. O, madali sabi na paso sila. Hindi nila ngayon malaman. Oh. Kaya hindi pala na-arrest. Hindi pala. Pero wala na doon. Para pareho na sila ni Clara. Para mga headless chicken itong mga ito. Nakakaawa naman sila. Yan ang sinasabi natin. Ginawa niyong junket. Pumastos ng taong bayan na naman sa inyo. Pupunta kayo doon. Hindi ko nga maintindihan. Bakit kailangan pa yung Secretary of Justice pumunta ron? Pwede mo namang iutos lang. Gusto rin pagpakasarap. Nakatikim eh. Yan ang problema. Yung pag nakikita niyo yung mga principal na nagpapasarap sa kanilang mga buhay, nagbabiyahe rito, biyahe doon sa gastos ng taong bayan. Ako, gumagaya na rin sila. Yan ang nangyayari sa pangkasalukuyan dispensation. Kaya ang tao nagagalit eh. Lalong nagagalit ang tao.